Amen. So mga kapatid, para sa ating morning revival preview ngayon, ang schedule natin ay week 26, day 2. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Philippians 2:12 to 13. So then, my beloved, even as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much rather in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who operates in you, both the willing and the working for His good pleasure. So dito bigyan natin ng highlights yung work out your own salvation with fear and trembling. At pagkatapos bigyan din natin ng highlights yung for it is God who operates in you, both the willing and the working for His good pleasure. So itong dalawang ito ang pansinin ninyo. So sa isang banda sabi rito, work out your own salvation. Work out. Ang ibig sabihin ng work out, isagawa mo, gumawa ka. Gawin mo, trabahuin mo. So work out pero sa kabilang banda, sinabi naman niya, for it is God who operates in you. So, sino ba talaga? So, ito ay parang isang team na gumagawa. Gumagawa ka, gumagawa din ang Diyos. Pag gumawa ka, hindi gumawa ang Diyos, wala. No, pag hindi ka naman gumawa, hindi rin gagawa ang Diyos. No, kaya kailangan gumagawa tayo para makagawa ang Diyos tungo sa loob natin. So, yun yung ibig sabihin. So, mutual siya. Now, we must go on to ask, where is this Christ who is our pattern? Okay, so may tanong dito. Where is this Christ who is our pattern? Sinasabi natin, Christ is our pattern. Pero sabi, where is this Christ who is our pattern? Is He in heaven or is He in us? So, dalawa. Nasa langit ba o nasa atin? Philippians 2:9 says clearly that God has highly exalted Christ. Thus, there can be no doubt that our pattern Christ is in heaven. Ayan, so, malinaw naman na sinabi ng Biblia. Ang Diyos, tinaas si Kristo. Tinaas siya. At itong pagtaas sa Kanya, ang ibig sabihin nito, dinala siya sa sangkalangitan. Kaya malinaw na ang ating Kristo ay nasa sangkalangitan. So yan. He has been exalted to the highest peak in the universe where God is. Siya ay niluklok sa pinakamataas na tuktok ng buong sansinukob na siyang kinaroroonan ng Diyos. So yan ang sagot. Yan ang sagot. Kasi tinanong sa atin, where is Christ? O pwede mo sabihin na si Kristo ay iniluklok ng Diyos. Tinaas siya ng Diyos sa pinakatuktok ng buong sansinukob kung saan nandyan din ang Diyos. Amen. Amen. This is related to the objective aspect of the pattern. However, if Christ were only in the third heaven objectively, how could we take Him as our pattern today? How could we, who are on earth, follow one who has been exalted and who is now in heaven? It would be impossible. In order for us to take Christ as our pattern, this pattern must be subjective. Kasi yung sinasabi natin na si Kristo ay iniluklok ng Diyos sa kataas-taasan, sa pinakamataas na bahagi ng buong sansinukob, kung saan ang Diyos ay nandun, ito ay isang objektibong katunayan, katotohanan o katunayan. Subalit kung si Kristo ay nandoon sa kataas-taasan na ikatlong langit, paano siya magiging huwaran natin? Paano tayo susunod sa Kanya? Paano natin siya mararanasan? Ay napakalayo nito.
Di ba? Kaya hindi pwedeng ganun lang. No? Hindi pwedeng objective lang. Dapat meron din tayong subjective na pakikipag-ugnay sa Panginoon. So, yun ang sinasabi rito. Sapagat imposible na maging huwaran natin ang isa na nandun lang sa kataas-taasan. Pero totoo naman yun. Siya ay nandun. Yun ay sa pang-objektibong katotohanan o katunayan. Pero dahil siya ay pattern natin, siya ay subjective din sa atin. Subjektibo rin siya sa atin. Amen. So, si Kristo ngayon bilang ating huwaran, pwede natin sabihin, subjective, objective. Sapagkat kung subjective lang, malayo masyado yan. At kung objective lang, wala, imposible talagang maging pattern siya. Kaya kailangan siya ay subjective din sa atin. How is it possible for us to work out our own salvation? If we could work out our salvation, would that not make salvation a matter of our own work? Since salvation is not of works, but of grace. What does Paul mean by telling us to work out our salvation? O ito naman yung isa. Sabi naman ni Paul, isagawa ninyo ang inyong kaligtasan. Pero ang tanong naman dito, paano natin isasagawa ang ating kaligtasan? Samantalang ang kaligtasan, sinasabi ng Biblia, ay sa pamamagitan ng biyaya. Kung gagawin natin ang ating kaligtasan, hindi na biyaya yan. Tayo na ang gumagawa. So, meron uling isang katanungan dito. Ano ang ibig sabihin ni Pablo nang sinabi niya na isagawa ninyo ang inyong kaligtasan? So, yan yung mga dalawang tanong dyan. Kanina tinanong, asan si Kristo? Sinagot naman, nasa sa sangkalangitan, objectively. Pero sinasabi naman natin, kung nandun lang siya, objectively, hindi siya pwede maging pattern sa atin. Kaya, dapat hindi lang siya nandun, kung hindi, subjective din siya dapat. At dito naman tinanong sa atin, paano naman yung sinasabi ni Paul na isagawa ninyo ang inyong kaligtasan? Samantalang ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. The key to understanding Paul's words is to know the meaning of salvation in this verse. Salvation here is not a salvation from the lake of fire. Rather, it refers to what Paul has already said about salvation earlier in this epistle. The word "so then" in verse 12 indicates that what Paul says in this verse is a consequence of what has gone before. Working out our salvation is the result of taking Christ as our pattern, as seen in the preceding verses. As our pattern, Christ is our salvation. However, this salvation needs to be worked out by us. Amen. So ito yung yung paglilinaw dito. Kasi maraming tao pag sinabing salvation, ang alam lang nilang salvation ay yung salvation mula sa lake of fire. Yun talaga hindi natin kayang gawin yun. Ang ating kaligtasan mula sa dagat-dagatang apoy ay isang kaligtasan na sinagawa ng Panginoon. At ito ay objective. Siya ay namatay para sa atin upang tayo ay hindi na mapahamak doon. Subalit ang sinasabi sa atin dito, ang isagawa ang ating kaligtasan. Ito ay ang kaligtasan na kung saan dapat kunin natin si Kristo bilang ating huwaran. So ang ibig sabihin, ito ay tumutukoy kay Kristo bilang ating huwaran. Paano natin isasagawa ang ating kaligtasan? Ito ay sa pamamagitan ng kunin natin si Kristo bilang ating huwaran. So yan yung yan yung sinasabi sa atin. Amen. In order for this to be accomplished in our experience,
the pattern must be subjective to us as well as objective. Amen. Ito ay malinaw to. Para sa accomplishment ng ating salvation, kailangan yung ating huwaran ay objective at subjective siya. Objective siya, siya ay nasa sangkalangitan. Subjective naman, siya ay nasa atin. So, yun ang ibig sabihin nito. Amen. If it were only objective, it could not be the salvation worked out by us. The salvation here is not the salvation we receive. It is the salvation we work out. So, ibig sabihin ng ating kaligtasan ay dalawang klase. Isang natanggap natin, objective, yan yung kaligtasan mula sa dagat-dagatang apoy. At yung isa naman, isang kaligtasan na sinasagawa natin. Ito naman yung kinukuha natin si Kristo bilang ating huwaran. So yan naman yung subjective salvation. Amen. The salvation we receive is the salvation from God's condemnation and from the lake of fire. So tungkol sa lake of fire, ang salvation ay we receive, tinanggap natin yan. Okay, so sabi, the salvation here in Philippians is a salvation of another kind or of a different degree. The salvation in 2:12 is actually a living person. This person is the very Christ whom we live, experience, and enjoy. Amen. So yan na, malinaw na dito. Kasi maraming mga tao hindi naiintindihan ng salvation. Hindi nila alam. Ang salvation, napaka-general term yan. Salvation yan eh. Pero yung pinaka-main salvation na una natin natanggap, ito ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Preach yung gospel sa atin. At ang sentro ng gospel ay manampalataya tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsampalataya, tinanggap natin ang kaligtasan. At ito ay objective. Objective siya. Pwede ko nga sabihin, pangbatas yan eh. Objective yan. At yan ay ang kaligtasan natin mula sa ikalawang kamatayan na walang iba kundi ang dagat-dagatang apoy. So itong dagat-dagatang apoy, tinatawag din siyang ikalawang kamatayan at tinatawag din minsan sa Biblia na walang hanggang kapahamakan. So yan. Yan ang mga term na ginamit dyan. At ang kaligtasan dyan ay sa pamamagitan ng pagtanggap. Pagtanggap natin sa Panginoon bilang ating kaligtasan. Kaya objective. Tapos na yan. Ano yan eh? Isang beses lang yan. Mabilis lang yan. Objective yan. At yan yung unang salvation natin. Pero yung pangalawa naman, yung sinasabi ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Isagawa ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Dito naman, binibigyan ng pansin yung work out. Tayo ang gumawa niyan. At yan naman ay sinasagawa sa pamamagitan ng ng pagkuha kay Kristo bilang ating pattern. Ito ay kinukuha natin ng Panginoon bilang ating pagtatamasa. Dinadala natin ang Panginoon sa ating karanasan. So, ina-apply natin ang Panginoon dyan upang siya ay maging pattern natin. So, yan yung ikalawang salvation na binabanggit dito. Amen. A pattern is only objective. Okay. A pattern that is only objective could not be our salvation in this way. So, tama naman. So, kung yung pattern natin ay objective lang, hindi tayo maliligtas dito sa sinasabing pangalawang kaligtasan na isasagawa natin. The fact that salvation is a living person and that this person is our pattern indicates
that the pattern is subjective as well as objective. Amen. So, subjective, objective, objective, subjective. So, dalawang aspect siya para maging pattern siya para sa atin. Kasi yung salvation na isinasagawa natin ay isang buhay na persona. Pattern eh. Buhay siya. Ibig sabihin eh. Ito ay walang iba kundi si Kristo na ating huwaran. So malinaw na ang sinasabi rito, isagawa ninyo ang inyong kaligtasan ay tumutukoy sa isang kaligtasan na walang iba kundi si Kristo bilang ating huwaran. Na kailangan kunin natin siya bilang ating karanasan, pagtatamasa. No? Karanasan at pagtatamasa. Amen. At kailangan ipinamumuhay natin siya. Amen. A pattern that is only objective could not be our salvation in this way. The fact that salvation is a living person and that this person is our pattern indicates that the pattern is subjective as well as objective. So, inulit to, mga linaw na dapat ang ating huwaran ay objective, subjective. Objective, tama naman, nasa sangkalangitan siya. Subjective, siya ay isang buhay na persona na pwede nating maranasan at tamasahin ngayon sapagkat siya ay nasa atin. Another reason for saying that the pattern is subjective as well as objective is related to the fact that the book of Philippians is a book on the experience of Christ. Paano mo mararanasan ng isang pattern kung siya ay nasa sangkalangitan lang? Ang aklat ng Philippians ay aklat ng pagraranas kay Kristo. Kaya kailangan subjective din siya. Anything that is a matter of spiritual experience must be subjective. Amen. So based upon this principle, and upon the context of the book of Philippians as a whole, Christ as the pattern is not only objective, but also subjective and experiential. Purihin ng Panginoon. Subjective siya. Pwede mo siyang maranasan. Pwede mo siyang matamasa. Pwede mo siyang ibuhay. Pwede mo siyang palakihin. Dakilain. So lahat ng ito ay pagpasok sa subjektibong karanasan kay Kristo bilang isang buhay na persona na siyang ating huwaran. At sa pamamagitan nito, sinasagawa natin ang ating kaligtasan na binanggit dito ni Pablo. Amen. Furthermore, so higit pa rito. Following these words about working out our salvation, Paul goes on to say, for it is God who operates in you both the willing and the working for His good pleasure. Amen. So, binanggit na yung sinasabi ko kanina doon sa verse. Bagamat sinasagawa natin ang ating kaligtasan, sinasabi rin sa atin na ang Diyos ang gumagawa sa inyo, operates, gumagawa sa inyo. Pareho para sa kanyang kagustuhan at sa kanyang mabuting kaluguran. So gustong-gusto ng Diyos na gumawa sa atin. Ibig sabihin, ito ang kanyang kaluguran, ang isagawa, ang kanyang sarili tungo sa atin. Kaya ito ay nangangailangan ng ating kooperasyon. Payag ka ba na isagawa ng Diyos ang kanyang sarili tungo sa atin? So ito yung verse na nagsusuporta doon sa madalas na sinasabi natin na ang ekonomiya ng Diyos ay ang pagsasagawa ng Diyos ng kanyang sarili tungo sa loob natin. So ito yung sentro ng buong ekonomiya ng Diyos. Ang Diyos ay gumagawa tungo sa loob ng tao na kanyang pinili, nilikha niya bilang kanyang sisidlan. Gagawa ang Diyos sa atin upang sa kanyang paggawa sa loob natin, maging huwaran natin.
ang Panginoon. At itong Diyos na gumagawa sa atin, siyempre ito ay si Kristo na Espiritu ngayon. Kung di siya Espiritu, hindi siya makakagawa sa loob natin. Diba? At sa pamamagitan ng kanyang pagsasagawa sa loob natin, siya ay nagiging huwaran natin. At ito yung pagsasagawa ng kaligtasan na iniata sa atin. Sa gawa natin yan. Mahalaga yan. Amen. The word for at the beginning of verse 13 indicates that God's operating in us is related to our working out our own salvation with fear and trembling. God operates in us both the willing and the working for His good pleasure. Surely, the working in verse 13 refers to the working out in verse 12. So, ano siya? Konektado yung dalawang working dito. So, sa isang banda, sa part natin, work out, sige, gumagawa ka. Sa kabilang banda naman, God is working. Di ba? Operating dito is working eh. We work, He works. Sa atin, ibig sabihin, kung gagawa ka, ito ay magiging ang paggawa ng Diyos sa loob mo. Pwede ko sabihin na kung hindi ka gagawa, hindi rin gagawa ang Diyos sa loob mo. Alam mo, tayo ay isang, yung passive. Ang passive ay parang walang ginagawa. Wala rin gagawin ng Diyos sa loob natin. Pero kung sa pamamagitan ng ating mga pagsasagawa, ibig sabihin ang mga spiritual na bagay ay may pagsasagawa. Sabi niya, call on the name of the Lord. Yan ay isang pagsasagawa. Practice yan. Calling on the name of the Lord. Diba? Mag-pursue. Yan ay pagsasagawa. Mag-meeting. Pagsasagawa yan. Mag-preach ng gospel. Pagsasagawa. Diba? Maglingkod sa Panginoon. Pagsasagawa ito. Maraming pagsasagawa sa buhay ng isang Kristiyano. So, marami tayong activity at tinan mo, lahat ng yan ay mga pagsasagawa. So, marami mga pagsasagawa sa buhay natin. At kung ikaw ay nagsasagawa, ang Diyos ay gagawa sa iyo. At ito ay magbubunga ng salvation. At itong salvation, ito yung sa pamamagitan ni Kristo na ating huwaran. Tayo ay nakakapasok sa karanasan, sa pagtatamasa, sa pamumuhay na walang iba kundi siya mismo. So ito yung kumpletong senaryo ng work out your own salvation with fear and trembling. Bakit may fear? Bakit may trembling? So gusto ko idagdag. Kaya may fear, may trembling, kasi ito ay magbubunga ng kaligtasan natin. No? At ano pa? Kaligtasan at pagtanggap ng gantimpala sa darating na panahon. Kaya may fear yan. May trembling yan. Kasi related yan sa reward and discipline. So, dinagdag ko lang. Baka maisip nyo kasi, Brother Danny, bakit may fear? Bakit may trembling? Kasi, sinasagawa mo ang isang kaligtasan na magdadala sa iyo sa kaharian. At kung hindi mo ito isasagawa, hindi mo mapapasukan ang darating na kaharian. Kaya may fear and trembling siya. Hindi sapat yung unang kaligtasan na naligtas tayo mula sa dagat-dagatang apoy. Kailangan natin ito, itong kaligtasan na ito. At ito ay ang kunin si Kristo bilang ating huwaran. Amen. We may confess that we are not able to work out our own salvation. Yes, in ourselves, we are not able, but God, the one who operating in us is able. Since He is operating in us both the willing and the working, we can work out our own salvation. Pag sabi, i-work out mo yung salvation mo.
Kasi sabi ko, hindi ko kaya yan eh. Tama naman, hindi natin kaya yan. Hindi natin kaya yan. Pero kung ang Diyos ang siyang gagawa nito para sa atin, ito ay magagawa. Ito ay magagawa. Kaya kailangan, huwag kang gumawa ng sarili mo, sa sarili mo. Huwag kang mag-solo. Kailangan ang iyong paggawa ay humantong kung saan ang Diyos ay gumagawa. Yan ang pagsasakatuparan ng salvation na ito. Pag ako, hindi ko kaya. Pero ang Diyos kaya niya. Kaya, anong kailangan kong gawin? Kailangan gumawa ako sa isang paraan na ang Diyos ay makakagawa sa akin. Kaya kanina, binanggit ko yung mga spiritual activity, mga spiritual na pagsasagawa. Kapag ginagawa mo yan, binibigyan mo ng pagkakataon na ang Diyos ay makagawa sa iyo. Amen. Kaya ang isang believer, hindi pwedeng tamad. Kailangan meron siyang pagsasagawa. Pero kung gumagawa siya, nang siya lang, hindi siya magtatagumpay. Sapagkat kailangan ang Diyos ang gumawa sa loob niya. Amen. Paul's words about God operating in us is a further indication that the pattern is subjective as well as objective. When we cooperate with God's operation in us, we take Christ as our pattern. Kaya ginamit niya yung word na cooperate. Cooperate. Ito ay ang pakikipag isa at magkasamang gumagawa. Yan yung cooperate. Kaya ito ay isang lesson na mahalagang matutuhan natin. Cooperate. Cooperate. Ibig sabihin na gumawa ka sa paraan na ang Diyos ay makakagawa din para sa iyo. Amen. So salamat Panginoon. Binigyan mo kami ng linaw sa pag-aatas na isagawa namin ang aming kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat mula dito sa pagsasagawang ito, ang Diyos ay makakagawa tungo sa loob namin. Salamat Panginoon, Ikaw ang aming huwaran. Araw-araw magkaroon kami ng desire na kunin ka bilang huwaran namin. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatamasa sa iyo, pamamagitan ng pag-a-apply sa iyo, sa pamamagitan ng pagpasok sa mayamang karanasan kung saan ikaw ay ibubuhay namin. Salamat, Panginoon. Amen.